ipinagdiriwang ang mga Israelita. Ito yung mga pista nila. Pista ng pagtatalaga ng altar sa templo, pista ng pag-ani, ang tinatawag na Pentecostes, pista ng bagong buwan, pista ng bagong taon, pista ng Purim, pista ng Tolda, at pista ng tinapay na walang lebadura. So ginagawa po ng mga Israelites ang mga kapistahang ito kasi sa iba't ibang panahon, ayon sa mga kapistang ito, sa iba't ibang panahon ay gumawa at naranasan po ng mga Israelita kung papaano po sila iningatan ng Diyos, kung papaano po naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat kapanahunan. Kaya nga po, sa bawat pista ay meron pong mga dahilan kung bakit nila ito ipinagdiriwang. Halimbawa, itong pista ng tinapay na walang lebadura, bakit ba sila nagse-celebrate nito? Yung tinatawag na Passover meal. Bakit sila nagse-celebrate? Bakit nila ipinagdiriwang ang pistang ito? Dahil ito ay iniutos sa kanila ng Diyos. Halimbawa, yung sinabi ng Diyos sa Exodus chapter 13, verses 3 hanggang 4. Bakit ipinagpipista ng mga Israel ang tinapay na walang lebadura? Ano ang dahilan kung bakit nais ng Diyos na alalahanin ng pista ng tinapay na walang lebadura? Ano yung reason? Ang sabi po sa Exodus chapter 13 verse 3, sinabi naman ni Moises sa mga Israelita, alalahanin ninyo ang araw na ito ng inyong paglaya sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Mula rooy inilabas kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Huwag kayong kakain ng tinapay na walang lebadura. So, nagse-celebrate po sila ng tinapay na walang lebadura. Kanila po itong inaala-ala at kanila po itong ipinasa sa sumunod na henerasyon upang nang sa ganon, sa tuwing ginagawa po nila ang ganito pong araw o yung paggunita sa araw ng tinapay na walang lebadura, ay maipasa po nila sa kanilang susunod na henerasyon kung papaano po sila iningatan ng Diyos, kung papaano po sila pinalaya ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto patungo sa lupang pangako. So ito po yung reason, ito yung dahilan kung bakit gustong-gusto ng Diyos na dapat inaalala ng mga Israelita ang mga kapistahang ito. Sapagkat nais ng Diyos na laging mapaalalahanan ang bansang Israelita kung papaano sila iningatan ng Diyos, maging ang kanilang mga ninuno. So, yun po yung reason. Amen? So, natutuwa po ang Diyos na alalahanin natin ang kanyang kabutihang ginawa sa atin. Maging sa bansa po natin, inaalala po natin yung tinatawag na Rizal Day, Heroes Day, Independence Day, at kung ano-ano pa. Bakit natin ginagawa yung pag-alaala sa yung mga naganap sa ating bansa? Halimbawa, yung Rizal Day, Heroes Day, Independence Day. Bakit kailangan natin itong alalahanin? Inaalala po natin ito dahil minsan sa kasaysayan ng ating mga bansa ay mayroong mga bayani na nagbuwis ng buhay at naglaan ng kanilang buhay para sa ating kalayaan. So mas lalo't higit ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga napakahalaga na ngayong mahal na araw na ito ay ating maialay ang ating oras, panahon na tayo ay nagmumuni-muni, naglalaan ng panahon para sa Diyos upang sa ganon ay mas lalo pa po nating mapagtibay ang ating pananampalataya sa ating Diyos. Kalakip ng ating paggunita na ginawa ng ating Panginoon ay maaari po natin siyang sambahin, pasalamatan sa lahat ng kanyang kabutihan, at sa pamamagitan nito, lumalakas yung ating spiritual na buhay at mas lumalalim yung ating relasyon sa ating Diyos. Nawa, sa banal na araw na ito, yung tinatawag na Holy Week, ay patuloy po nating alalahanin ang pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin, pasalamatan natin siya, purihin natin siya, at patuloy natin itong ipangiling at ibahagi rin po natin
sa susunod na mga henerasyon sa ating pamilya. Halimbawa, yung ating mga anak, habang bata pa sila, ay maipakita po natin na sa tuwing dumarating ang ganitong kapanahunan, tayo ay nagbibigay ng malaking respeto sa ating Panginoon. Nagbibigay po tayo ng malaking panahon para sa ating Diyos Ama na nasa langit. Upang nasa ganon, kapag lumaki yung ating mga anak, pagdating ng araw, sila naman po ang magpapasa na kung ano yung kanilang mga natutunan sa atin na mga magulang. Kaya po sa umagang ito, nawa talagang maglaan po tayo ng panahon para sa ating Panginoong Diyos. Pagbulay-bulayan natin, isipin natin ang ginawa ng Diyos sa atin.